Una, alamin muna natin yung mga kakailanganin po natin dito sa trading. No? Kung ano ba yung mga bagay na kailangan natin i-prepare. At para syempre hindi naman tayo basta sabak lang ng sabak na kagaya ng ginagawa ng iba, no, na o mag-fund ka dito and then tira ka na ng sarili mo, bahala ka mag-buy, bahala ka mag-sell, pindutin mo tong buy button, maglagay ka ng 0.01, that's it, that's trading. No, hindi gano'n, no. So sa TDLC pine-prepare natin yung ating syempre unang-una sa lahat yung mindset natin. Kailangan naka-ready yan mga boss, no. Hindi pwede yung pabigla-bigla tayo sa trading. So kailangan nating alamin isa-isa, no. Kaya sabi ko sa inyo, so maybe itong tutorial natin na to, hindi lang ito isang araw, dalawang araw, no? Makabutin tayo ng matagal talaga. Magpa-progress tayo along the way and magte-trade tayo, magpapakita tayo ng iba't ibang mga techniques, no? Paano pwede ninyong magamit, maging useful na sa inyo. Samantalang tayo ay nag-aaral, no? Okay, so ano nga bang unang kakailanganin natin mga boss para sa ating trading journey? Obviously mga bossing, kailangan natin ng una, forex broker, no? So, syempre magte-trade tayo ng forex, kailangan natin ng brokers. So, ano nga ba yung brokers na yon? So, hindi naman kasi pwede tayong mag-trade ng bibili ka sa GCash, no? Kunwari example lang, no? Magpa-fund ka sa GCash and then makakabili ka na doon ng let's say Euro GBP o Euro USD o kaya GBP USD. So, hindi ganoon, ano? Sa Pilipinas, kung titignan natin yung mga top Philippine forex brokers, no, makikita natin dito sa listahan itong mga IG, ito narinig ko na rin to sa Interactive Brokers, ito yung broker ng mentor ko before, no, sa US market. Pero yan, may forex din kasi diyan, ano. So ito yung iba't ibang forex broker na sinuggest sa atin ni Google, no. And marami pa namang iba diyan, ano. Nandiyan sina IG, Interactive Brokers, forex.com, XTB. Ito hindi ko pa narinig to eh. Ngayon ko pa lang nakita to. AvaTrade parang nahagip na before to. Yung ginagamit ko madalas sa Trading View, yung pag nagse-select ako ng pair, no. Mamaya papakita ko sa inyo yan, no. Admirals, ko pa rin narinig yan, no. Pepperstone yan, narinig ko na yan. Obviously, XM yan, sikat yan. Ito, di ko rin ganong familiar di sa FP Markets na to. IC Markets, ito isa sa mga broker ko to before nung nasa Dubai pa ako, no. Tickmill, nag-try din ako mag-tickmill pero ang bagal. Hindi ko alam dahil mabagal yung server or during that time, no, hindi ako sure. Pero umalis din ako kagad dahil medyo may siya, delay, no. Bagal siya, as in mabigat yung dating. HYCM, so marami pa iba, no. May EC Market, Trade Nation. So, okay, so bahala kayo mamili kung anong brokers yung gusto ninyong gamitin, ano. So hindi ako magbibigay sa inyo ng brokers na ito gamitin mo ha. Hindi ganoon. Bahala kayo kung anong gusto niyo gamitin. May kalayaan tayo. But again, this is TDLC. Of course, meron kami sariling community. If you want na maka-join sa amin, maka-connect sa amin, no? Gaya ng explanation ko last time, sa dalawang team, merong Ginebra at Alaska. Gustong ni player na mag-join sa Ginebra, example lang, ano? So, bibigyan siya ng form, di ba? Kung gusto sumali sa amin, sa team namin sa Ginebra, bibigyan ka ng form para maka-join ka. Ganun lang din yun, ganun lang ka-basic yun. Huwag tayong masyadong close-minded, ano? Wala namang hazing dito na nagaganap, no? Para lang kasunduan, no? Parang ganun na gusto mo pa-under sa TDLC or mag-connect sa TDLC, of course, obviously, kailangan isang broker tayo. Kung gusto niya, PM nyo na lang ako or si Kuya Nurse Pasqua, yung mga kasama ko dyan, no? Para makita nyo hindi kami mga scam, ano? Para makausap nyo kami personally through chat, no? Kung gusto nyo mag-meet up, wala rin yung problema kung kinakailangan, di ba? Okay, so yun, meron kami sariling brokers. Actually, wala nga dito yung brokers na ginagamit namin, eh. Pero kilala lang iba yun, no? So, pero hindi ko na siya ipopromote or the peace of mind ng iba na. Sabi na, ayan na naman, invite lang kami yan, no? Hindi ganon. Pag-aaral tayo dito as promise, no? Free, para magkatulungan na rin, ano? Para ma-guide ang bawat isa. So, kung meron kayo ma-share, open naman si Kuya Dids, no? Huwag kayong mag-alala. Comment nyo dyan, i-chat nyo dyan, ano? Para at least, no? Ay, okay. At para at least ako matututo na rin, di ba? So, give and take lang tayo rito. Alright? So, yun. Para sa Forex broker na ginagamit ko, una, kailangan lang natin pindutin yung registration button. So, hanapin nyo na lang kung ano man yung broker ninyo, kung XM ba yan, kung IC Markets. Hanapin nyo lang registration, click nyo lang yung button na yan, and then mag-a-appear na yung mga personal information na kakailanganin. So, gagawa lang tayo si Kuya Dids ng dami lang. Lalagay lang email and then yung inyong password na gustong ilagay. Yan, right? So, continue. After nyo ma-press yung continue kanina, email verification na yung next dyan, okay? So, punta lang kayo sa email ninyo para ma-verify yung click nyo lang dito or copy-paste nyo lang yung code. Makikita nyo yan sa inbox, no? Minsan nasa spam yan, minsan nasa promotions, no? So, depende sa email nyo yan, no? Click nyo lang yung check.
So again, kakailanganin ng phone. For ano lang kasi to, security, no? For now, skip ko lang muna sa akin dahil wala ko na i-ready. So, ganun kabilis. Parang ilang minuto or segundo lang ata. Meron na akong create na account sa aking broker, no? Okay, and then, after that, kailangan nyo yung i-verify, no? So, i-verification nyo lang yan. Any brokers, ganyan ang ginagawa mga boss, no? Kailangan talaga malagyan ng number yan. Mas makomplete nyo yan, lilitaw na dun yung iba't ibang requirements na kakailanganin, no? Na ng inyong broker, like yung mga IDs, personal ID. Kasi basically, kailangan lang yan ng identification. So, isa yon yung ID lang. Any ID like driver's license, no? SSS, yung UMID, no? O kaya voters ID nga, pwede raw, alam ko. Or cedula, pwede rin. Dito sa amin, sa broker namin. Mubra yun. And then, ano pa ba iba? Passport, pwede rin, no? Ang isa pang kailangan ay yung address. Any IDs na may address. Driver's license, no? Meron na kasing address yun. So, kakailanganin kasi ng broker natin ng personal identification at ng address, no? So, dalawa. So, yung iba ginagamit ang insurance statement, no? Di ba pag nagbayad ka sa insurance natin, no? Merong address kasi yun. So, yun, mubra yun. Yung iba, electric bill. Yung iba sa internet bill para ma-verify yung inyong account. So, bakit bine-verify, Kuya Dids? Gaya ng sabi ko, no? Isang magandang sign yan or senyales na secured ang inyong broker or legit ang inyong broker at secured ang inyong account sa broker na napili ninyo. Kung mayroong mga ganyang steps, no? Kung wala namang pakialam yung mga napasukan ninyong broker, no? Walang verification. KYC actually tawag nila dyan eh. Kung walang pakialam, naku, kabahan na kayo. Baka ano lang yan, scam na brokers lang yung inyong nagamit. No? So kung gusto niyo na legit, no, PM nyo lang kami. Yun, medyo matagal na rin si Kuya Dids kasi sa Forex, no, ilang years na rin. So awa naman ng Diyos. Nakaka-withdraw kami rito, mabilis. Wala pang 1 minute minsan. Oh. Let's say 1 minute, hindi na matagal yun. Ano? Kasi before, no, nung nandun pa ako sa Dubai, 3 days to 5 days ang processing. Pag deposit ang bilis, pero pag withdraw ang tagal. So dito hindi, within 1 minute, no? Pwede nang makapag-withdraw. Yun ang makagandahan. So, magkano yung minimum? Yan ang mga kadalasan tanong eh, no? Minimum talaga ang kinakarga ng mga nag-join sa amin is around 5,500 or yung katumbas ng $100, no? So, sa ibang group, nababasa ko, $10 lang sa amin, pwede na. $5 lang, $50. So, yes, tama naman, pwede naman yun. Eh. Kaya lang, magte-trade tayo rito, no? Hindi naman tayo magtitinda ng fishbowl dito or ng hopya or ng mani sa labas. Magte-trade tayo rito mga boss. So, just to try, no? Ubra na ang 100. Yung iba naman, no, talaga nakaka-survive. May kilala ako, no, sa TDLC. 100 lang na palago niya. So, depende rin masasabi natin. So, hindi natin nilalahat na, siyempre, iba-iba tayo ng skills, no? At iba-iba tayo ng sipag. Iba-iba rin tayo ng luck. Siyempre, nagdaan ng training. So, depende rin sa trader. But for me, sa experience ko lang talaga, ang 100 is for testing lang talaga. And kung serious trading talaga naman, ano? Kasi nga, from PSE kami. Sa PSE kasi before, no, 100K, 50K, 200K, 300K, makakasama ko nga, million pa eh. Mga mayaman. 50K versus, magkano ba yun? Sa dollar, no? Around 100, ano na yun, or $1,900 to $1,000 na. So, ang layo, no? Yung mindset ng ibang Pilipino sa Forex, no? $10, $5, deposit lang daw, ubra naman talaga eh. Kasi yun yung pasok sa minimum ng brokers eh. Magtataka ka, ba't ganun? Ang sobrang baba. Lalamunin lang kasi talaga yan eh. Saglit lang yan, no? Maniwala kayo sa akin. But if you want serious trading, you go for higher mindset, no? Yung seryosohin nyo mga boss. Hindi nakikipagbiruan si market sa atin. This is all about financial literacy. Alright, so enough of that. For now, kung meron kayong ibang suggestion or katanungan about sa video natin ito, sa how to create a brokers or account in your brokers, i-comment nyo lang dyan or i-PM nyo ako directly, no? Para masagot natin at magkatulungan tayo sa isa't isa. So, hanggang dito muna siguro para sa ating first video na topic, no, para sa ating journey sa ating Forex guide. Of course, mag-advance na tayo sa skills, no, sa using technical analysis. Pag-uusapan natin yan, technical analysis. So, maraming may gusto niyan. Kung paano kumita sa trading using technical analysis lang. So, meron kasing fundamental analysis and technical analysis para kumita sa trading. But, TDLC is focused lang sa technical analysis and yes, kayang kumita through technical analysis alone. And of course, yung skills nga and yung disiplina na kinakailangan natin sa bawat araw na tayo ay magte-trade. Alam mo na mga boss and see you next time. Bye-bye. God bless po.